have the Income balance sheet. Income statement. We have the income statement, statement of changes in owner's equity, and we have the statement of cash flow, right? But for the purpose of our discussion tonight, I will not discuss the statement of cash flow because it is too complicated for real estate students. Because this topic is only for advanced accounting. Because if we are talking about the transactions of the cash, the transactions and so on and so forth, and that is really difficult. So ang we discuss is ang basic lang yun. Okay? Ang magawa sa puso ko kayo na sa basic lang yun. Ha? Ito mo dito sa doon. Ano ka sa balance sheet? Siyempre, natin ito lang part sa balance sheet. We have the asset, liabilities, and owner's equity. Ang asset, di ba? Ano itong asset, di ba? Use na ito first. I-categorize ko siya into two. We have the current asset, Non-current. and non-current asset. We already know that the current asset expected to be realized within 12 months, and we also know that the non-current asset more than 12 months. Diba? Long term siya. Okay, another term sa current asset, short term. Another term sa non-current asset, long term. Okay? Now, what siya ang statements? Unlike sa income statement, for example, na ang mga expenses, pwede na mauna sa salaries expense o utang, pwede na sa rent expense, pwede na sa supplies, pwede na siya, isang asa siya mag-order. Pero ang billing sa balance sheet, na siya order, that which is, we call it in business as order of liquidity. Kasi liquidity, wala. Let's talk about liquidity first. Dapat siya kasi liquidity, solvency, but liquidity lang for the purpose of balance sheet. Ang liquidity, mauli siya ang pag-convert nito sa mga assets into cash. Meaning, kung pinakadali ma-convert into cash, mauli siya una nimo ibutang sa balance sheet. Unang current asset, ang current asset mo na pinakadali na ma-convert into cash. Example, accounts receivable. Ang accounts receivable class, ibalo mo, there are two purposes. First, pwede mo siyang matol ang customer mo to pay you na his or her utang, right? But you can also use that for pledge or plan. For example, ikaw wala tayo bayad sa iyong mga utang ni Miss Debbie. Ang utang ka o Billy. Wala kang cash. Running out of cash ka. So, pwede nyo ibaligya or pwede nyo i-pledge ang inyong receivable na Debbie para di na ikaw ang kolekta sa mga utang, si Debbie na ang kolekta sa utang. So, meaning, dali siya mag-convert into cash. So therefore, from that sense, una niyo item sa current asset kay cash. Sunod, accounts receivable. Sunod, hindi ko ibutang notes, pero hindi na lang kami ibutang notes. Sa bootable naman, after sa accounts, notes kayo. Arita sa inventory. Kung ibaligyan niyo ang inventory, then mag-convert siya into cash. O sunod, supplies. O prepaid insurance. So, ano old man, sir? For the purpose of our discussion, we will not discuss some of the current assets. Example, we will discuss prepaid funds. Different tax asset, pension asset, right of use asset. Hindi kami nito. Because those topics will be discussed in higher accounting. O na, basic accounting naman,
Siyempre, wala kayo naiiyak ko, hindi na usang sa iyo ng mga accounts. Ako ang ganito. Understand? Okay. We're done with the current asset. Let's go to the non-current asset. And I will call it L, B, M, with the LBM. Halimbawa, para dali siya pintuhan. Pero dagdagan na lang ako dito. Land, building, machinery, equipment. Mga nagtawag siya, non-current asset, usually ang land, mabaligyan, or kwan siya, malungtad siya for long term. Pwede siya long-term investment. Building, usually maguba ang building after 50 years or 20 years. Ang simbahan gani o magiging ko naguba-guban. Now, machinery, at that siya mga 5 years, 6 years. Dahil ang equipment, kung meron siya ma-realize. Now, kung nalibutan siya sa non-current asset. Sabat? Sige. This time, put nga natin siya o numbers. Kaya para dali ninyo siya tinutuman. Tamo, mas jacket ako ang next week, Monday, Tuesday, finance ka. Bye! Tanawan siya. Ano siya? Okay. Sila mag-discussan anin kanina. Ato lang i-erase ang parts as pwede sa i-post ang video ninyo class. Mag-erase pa man. I-suggest ko ng huwag name sa company. Siyempre, naman may bago, if you have a visitor, siyempre siya ato ang himuon na name sa company. Sanchez Company. Ay, sila na sa siya. Balance sheet. Pero ito mo ang balance sheet. Kung sabi, gamiton, is it for the year ended or as of? Ha? As? Ano as of answer? It's because class. Ang balance sheet magun, ang balance niya, ikan pa na accumulate na, ikan pa sa mga previous years. For example, ini yung company nag-start siya 2001. Until karon na-operate pa yung yung company, so ang balance sheet niya, ang cash niya, ikan pag-year, pag 2003, hanggang 2025, naka-accumulate siya na. Okay? So, nakarato ako. Nag-start mo video. Current asset. Ay, mali. Diretso na lang ako punta. Okay? Cash. Accounts, receivable, inventory, supplies, prepaid insurance. Huwag nga natin siya o numbers. Cash mo, 20. Accounts receivable, Gs. Inventory, 50. Supplies, 10, prepaid insurance 10. Pila ang imuhang total current asset? Pila man class? 100? 100? Okay, 100. Sila niya, kung dali mo nila, total current asset 100 pesos. Usa ka bagis. Usa ka bagis. Ang duha ka bagis at ito sa total asset. Okay? So, ay ito sa non-current asset. Dili ka na sa ito pong sir? Dili. Ay ito sa non-current asset. Land, building, machinery, and equipment. Land mo 100, building 200, machinery 50, equipment 50. Pila man ang total non-current
Agis. Para dili ka magligo, kaya kung dili mo guli may butang, base, i-plus mo, 100 na tanan, 100, 800 na tanan, magtubli. So, mas maayo ay separate mo siya para di ka mag-po. So, nilalay kami mo total asset is equals to less 500. Pila ka line? Duha. Double loop. Ay kita sa sunod, which is the liabilities. Taas na. Ako lang sa i-erase. Ako lang i-ibalik ko. Okay. Ay kita sa liabilities. Okay, bukan yung liabilities. For the purpose of our discussion, we will only discuss accounts payable and notes payable. Kana lang, sir. Why not, sir? Nakatay ka mo ang klase sa liabilities. Nakatay accounts payable, notes payable, income tax payable, deferred tax liability. Naman, depositors liability, SSS, bill, pag-ibig, for the purpose of our discussion lang. Okay. So, ibutan mo tanang liabilities. Kung daghan kayo ng liabilities, ibutan pa yung current. Pero kung duha ko ng liabilities, so talaga. Okay? So, accounts payable, notes payable. Kana lang lupa. Okay. So, ang accounts payable ni mo 100, notes payable ni mo 100. So, ang imong total liabilities kay pila? Pila? 200. Okay, sunod. Arita sa owner's equity. Sa ganito ang nasa owner's equity. Pinatay, Sanchez Capital. Okay. So, siyempre, para balance na lang, kung nyo nandali, 300. Okay, so therefore, ang ato ang total liabilities and equity is, ilan man? 500. Sir? Is it always balanced? Yes. Magandang balance sheet. Pwede ba, sir, ang total asset kay 500, ang total liabilities ay 499? Pwede ba, class? Pwede. Suppose, ang gana siya mga numbers we have in billions na. May 500 billion ang asset. Liabilities and equity, 500 billion po. Yeah, 499 billion na nakabutang diri. So, kuwang siya o 1 billion. Para sa mga accountants, ang 1 billion, pwede na magkakuha na. So, syempre, kung ikaw si Sarah Vizcaya, kamera na para sa iyo. Diba? Dapat na siya. I mean, isang po na siya, no? Siya na din, kung volunteer mo, kumain mo. Balita ko na sa balita. Okay. So, inanin siya ang balance sheet, ha? Pero, ang ini balance sheet, no, hindi na ka mag-debit credit ani. Diretso na tanan. Okay? Wala kailangan mag-debit credit. Pero, sino mag-limog daw sa high kay lagi na wata kay bago sa balance. Normal balance sa asset. So, mas maayo, kapag niya siya debit, na credit, na napag ko mag-limog. Okay? Pero for the purpose of our discussion, okay? Ano ka sa income statement? Mo yung pinakalisod sa kanila. Isulit. So, sa to, Sanchez Company. Income statement. Sa tayo butang ko income statement, is it for the year ended? Or
20x1. 20x1 lang kayo. Usually, ako mga problems 20x1 ang nabutan, no? Okay. So, for example, service income or service revenue, 300. Nga na siya expenses, 100. So, pila man na yung income? Ang iyang income mo, no? 200. Yan, okay. Expenses, 100. So, ang iyang net income, 200. Diba, lisod kaya siya? Super kalisod. Lisod kaya siya, matuwas kaya kalisod. Pwede mo siya ikan. Diba? Pero ano siya patasan? Okay? Kung saan may mga pataas answer? Ang expenses. Ang expenses, pwede mo siya makaprepare sa dagunan ng mga expenses. Okay? For example, salaries expense. Ako na lang yung dayon, insurance. Private insurance. Sunod, rent, expense, maintenance, repairs and maintenance. Utilities expense. Depende na siya class. Okay? Depreciation expense. Alala ko sa, para hindi kayo lahat. Pero, for the purpose for discussion, hindi lang sa, pero dapat ito yun. Okay? So, for example, ang mga expenses, maybe 10, 10, 10, 10, 30, 30. Okay? Pila man talang expenses ni mo? Pila? 100. O, for example, kini siya, una ni siya. So, let's say mo ang talang expenses sa salaries, insurance, rent, expenditure ba? So, the net income is 200. Okay? Actually, sa awang account, napan siya utang daw, net income before tax. Dahil pala siya tax. Okay? Siyempre, ang tax sa government ang income. Pero wala lang sa kanya. May basic account income. Hindi lang sa net income. At ito sa sunod na pahina. Sa ato ang statement of strong financial statement. Allow me to erase this one. Ay, ito sa statement of changes in owner's statement. Also, financial, sir. From the word itself, changes in owners. So, meaning, hindi siya maoy, ipasabot. For the purpose of our discussion, ada na siya. Okay? So, hindi siya, yung na natin siya, 400. Siya balance. Siyempre, lamang nila ito na. Okay, kung yan ito siya, Sanchez, drawing. Siya, 100. So, ilang tayo nyo ownership equity? 100. Total, owners equity. Limited utang na pero dapat na siya. 300. Okay, so ilan siya? 200 plus 300, 500. Okay? Now, aling ka sa statement of changes in equity. One siya ang format. Siyempre, title, Sanchez, okay. Sunod, statement of changes in owners equity. Though it is balance sheet, pero we require our standard to use only for the year ended. Okay? For the year ended December 31, 2020 and 20 extra. First, utang ni mo ang Sanchez Capital, or any name, kasi naaliha, beginning. Pila may beginning na
Sino siya? Kinesia o kinesia? Dapat ba na equal? The answer is yes. Pero, nakababot siya, wala pa kayo i-prepare na close, closing, entries. Dapat pa ka mag-prepare of close, closing entries. And that is our next part of the lesson. But before we go there, let's discuss first the statement of cash flow before we are informing. FYI lang, para hindi tayo sige, so ito alamin ko at discuss ang concept lang sa statement of cash flow. Same siya for the year ended. Okay? Pero, ang statement of cash flow class, lahit siya. Hindi mo po, ang i-record mo dali is ang hanan na inflow o outflow sa company. Cash receipts, cash disbursement. Kung wala siya yung transaction na cash, ayaw siya i-record. Kung siya, ang sum of our concepts sa accounting na tayo tawag o cash basis. So, ang statement of cash flow, hindi siya actual. Cash basis siya. Namin kung pa method. Tayo direct method. Nabot tayo indirect method. Sir, ang sa may kalalihan sa duha. For your information lang yun. Ngunit na siya isuwan. Okay? Ngunit na isuwan. Ang direct method class, ini siya na method, mo siya ang, for example, payment of supplies, ang cash, may padayon. Payment of, or cash collections from customers, record na po. So every time na magalaw ang movement sa iyong cash, record na mo sa statement of cash flow. How about ang indirect? Ang indirect ay nahis siya. Ano? Magsulod ka sa net impact. Ha? So that was sir. Mag-compute sa naman first ang net income before me mag-prepare sa cash flow. The answer is yes. So ang net income mo diha, ano siya, i-add mo ang mga non-cash transaction. Kung sa may mga non-cash transaction class, pero wala yung movement sa cash flow. It starts with letter D. Depreciation expense na siya, kaya nag-record ka nga na-expire namin ang property, plant, and equipment. Dati tayo na. Pero naman kay igamit na para nag-movement sa cash na ito. Record naman kayo, itaya na, maura. Pero wala kay your record niya, cash transaction. Except if repairs and maintenance. Pero kung pa-repair ka sa iyong mga kuha equipment, nakakilay cash ba? Pero kung silent, wala na. Depreciation. Okay? Dahil tumagin o sale, basta, nato siya ang mga transaction. Dagdag na siya. But for our discussion, hindi lang namin discuss. It's too difficult. Okay? Now, post the videos and we will sound the post those entries. Wait. Ako sa pala post closing entries, iba nakalagay mo you prepare adjusting entries and then after that, you prepare adjusted trial balance, right? This time, since naman natin, or December 31 naman, so ato na siya i-close. So may i-close yung diri ang mga nominal accounts. Siguro, kailangan na i-record pa kung sa nominal accounts. Pero ang nominal accounts, mato siya na sa income statement accounts. Imo to siyang i-close, kung yan natin bagong account diri nga ganito. O siyang account. Income, ang ingon din sa ako, actually, answer sa mga ChatGPT eh. Pero meron si ChatGPT, syempre. So, ay ang income and expense summary. Sir, what summary
summary class, this is the account that you will use to close your nominal accounts to capital. Ang iba mo income statement accounts, at doon siya mo reflect or mo effect diretso sa inyong capital. Siyempre, madagdagan ang inyong capital tungkol kay namin service revenue. Okay. How to close it? Ang technique ani, ang debit, i-credit. Ang credit, i-debit. O ang imuhang income, 500 credit, ang imuhang i-debit ko, 500 po nga income. So meaning, ang imong income, 500 minus 500, zero. Zero na siya. Zero na siya. Okay? Now, tanawan ninyo ang ako ang example. Na ako ihantag na sample, adjusted trial balance. Ang sa closing entries, tanawan ninyo. Na nakabutang service revenue o income sa marino. Okay. Meaning nga na class, nakay revenue, tanawan na ninyo sa adjusted trial balance. Pila ganyan ang service revenue sa adjusted trial balance? Pila? 13,000. O saan ito yung balance dapat sa income? Debit or credit? Debit. Income. Income, credits. Credit. So, para ma-close out, o para ma-close na ang credit, i-debit mo siya. So, sabi mo pag-debit, syempre, kung mo debit ka o service, revenue, credit ka o income and expense, summary account. Okay, pila man? 13,000. Siyempre, piling mo kalimtan, hindi, dapat hindi siya magtungod, dapat ang debit o ang credit, hindi magtungod. Kung nagtungod na, mali. Kung wala yung hashtag, mali. Kung wrong spelling ka, samot na mali. Okay, mali siya ang number 1. To close the income, to close the income account. Yung di mo lang pang dumagin din. Lumanay. Pero kung kuwan na yung at kani sa hirang natin, ang plus pasay. Ito sa number 2. Sa number 2, i-close na po yung expense account. Kung sa ganito yung dapat nga balance sa expense, debit or credit? Debit. Debit. Kung sa nagbuhat mo sa debit, para ma-zero sila, Credit. i-credit mo. So, alita, to close expenses to income summary, debit ka o income and expense summary. Kailangan. Later na. I-credit isa niyo mo so ito i-credit niyo mo, salaries expense, ano lang, salaries na sa may utang, supplies, insurance, depreciation. Si depression lang ang mga sabat. Depreciation. Suppose na siya expense na. Pero na siya expense. E. Kila ganito? That is 12,000. That is 3,000. That is insurance 1,200 and depreciation is 4,000. So, sorry guys ako aking na medyo kaya mo nga siya. Ang income and expense sa Maria at sa ano siya income and expense sa Maria. 12, 3, 11, 1, 2, 4, if I'm not mistaken, 20,200. That's it, sir. It's so easy. So this time, you will close down the so may close mo sa doon. At kung mo siya sa capital income. But how? Ang ganit income and expense sa marili mong class,
30,200. So, pila man siya talang class? Income and expense, pila man siya? 30,000 minus 2,200, that is? Pila? 9, 8. Diba? 9, 8. Bali siya ang yung amount na gamiton para i-close ang income and expense sa i-close din siya. Asa ba ito? Sa capital. O niya? Debit or credit? Kung sa'yo balance niya class sa income and expense sa kanino? Debit or credit? Nalawa ko no, ang ending balance niya na is Credit. credit. So, kasi may buha ko na kung para ma-zero siya. Debit. I-debit mo. So, pila na may balance niya? Zero. So, how to journalize this one? So, debit ka o income and expense summary. Credit ka o so, ito? Capital. ABC capital na lang. Pila man? 9,000. Ako na lang yung anak ha, pero dapat sundan ito niya. 9,800. Yes? Baka na ba siya, sir? Another thing to close is your drawing account. Ang drawing account, hindi nyo siya i-close sa capital. So, meaning, kung mag-withdraw ka, kung sa may hintago sa iyong capital, mo increase or mo decrease? Decrease. Mo decrease mo no? So, kung sa may buhaton mo, ang ABC capital mo decrease. Debit or credit? Debit. Debit. Debit rin ba yun? Debit. Debit. So, debit ABC capital, credit ka o ABC drawing, for example, ABC. Pila man? Pila man ang drawing? Okay, tanawa sa adjusted trial balance. Wala yung limit ka na ba? 2,000, sir, withdrawals. Ana, 2,000. That's it, sir. Yes, that's it. That's the end of the post-closing entries. Diba sa'yo na siya? Ang debit, i-credit. Ang credit, i-debit. Ayan, makulit yung income and expense sa mali. Kung debit ang yung balance, i-credit mo. Kung credit yung balance, i-debit mo. Yes. Alita sa last one. Pero ito siguro na kung kailangan i-discuss ang last na post-closing trial balance. Pero ang format, ano ka sa format? Sa trial balance? Ha? Oh. So, ang kuhanan sa post-closing trial balance, same na siya format sa trial balance. Trial balance ang kuhanan. Mas natin format niya? Oh, example, mabida, kapital. Post-closing na, sir. Post-closing. Ano siya title? Okay? Post-closing trial balance. Ngayon ang date. December 31. Parang tao na si Jerry. So, for example, 900 before price era. Example lang. Just example. Para hindi po tayo mapatensyon ka. Okay? So, ano siya? Pero nagalagay ang clear class sa adjusted, sa post-closing, wala na kayo makita ng income o expense. Wala kayo makita ng income o expense. Kaya wala ba siyang i-entryhan? Ipa-close naman ito, ipaputang naman ito sa capital. Therefore, wala kayo income and expense sa money, wala kayo income, wala kayo expense, wala kayo loan. Ano ipang-close mo na, sir? Hindi pwede, sir. Agad ko na lang siya next year. Hindi. Kaya ang tingnan mo mga nominal accounts, tangka mo na. For this year, even for the year ended. Kaya kung pwede pa siya dad-on, sa sunod mga
writing mo sa inspiration. So, na, only hashtag na rin. Tingnan na, there is a business transaction and event happening. After discussing all the necessary part of the accounting cycle, ano ba ito siya? Na kay last one. That is the reversing entries. Pero, ang reversing entries, hindi siya necessary. That is just to update the balances of your account, but that is not necessary anymore. Okay? One year na siya discuss. Okay na? Kung nalibas sa anak kung sa inyo. Okay? Pero ano siya?